Kung napansin niyo, meron akong luggage dito. May bagahe ko dito. Alam niyo kung bakit? May scam na nangyayari sa airport dito sa Canada, especially dito sa Toronto Airport. No, luggage tag switching scam na marami ang nabiktima. Paano nangyayari yun? Sabi sa report, allegedly may mga kurakot doon na empleyado sa airport na ang ginagawa, natanggal yung tag, no, sa mga bagahe ng lehitimong passenger. Kunwari yung bagahe ko, may tag yun, di ba? Andun yung pangalan natin and any other information kung saan papunta, blah blah. Allegedly, may mga tiwaling worker daw sa airport na nagtatanggal ng mga tag sa ating mga luggage. Nandun yung mga information ng ating flight, pangalan natin, and so on and so forth. Kunwari ako yung pasahero, tinatanggal yung tag dito sa aking luggage. Tapos ang mangyayari, nakabit yun sa halos kamuka na luggage mo, tapos ipagpapalit nila yung mga tag, kaya nga tag switching. Ito ang mangyayari, yung dalawang bagahe pinagpalit, no, pinagpalit yung tag. Yung isa legitimate na passenger, tapos isa naman yung may kontrabando sa loob, pagpapalitin. So yung tag ko napunta doon sa merong may laman na kontrabando. Tag naman na isa, ililipat naman sa'yo. So, nag-switch. Dalawang bagahe na yon, kunwari, pupunta yun sa Pilipinas, yung final destination. Paglapag ng dalawang bagahe na yon, pag hindi nahuli, luggage na may lamang kontrabando, lusot. Kasi doon pa lang sa airport may mga lookout na yung inaabangan na yung luggage. So, pagka hindi nahuli, lusot yun. Yung bagahe mo nawala. Iba yung makukuha mo. Pero nahuli, hindi nagkakaroon ng problema. So, mangyayari, doon sa may lamang droga, may lamang kontrabando, yung information mo nakalagay. So, ikaw ngayon ang iimbestigahan ka mo kasalanan nangyayari sa isang Filipina-Canadian na nakulong sa Pilipinas kasi sa maleta niya nakalagay yung kilo-kilong droga. So, mag-iingat tayo sa pag-uwi. Kailangan i-secure natin yung ating mga bagahe. Kung gawin natin, picturean natin lahat yung tag sa ating bagahe, yung mga laman sa loob. Yan, i-video natin para alam natin kung ano yung mga nakalagay sa loob. Magkaroon man ng problema, alam natin. Tsaka, huwag kang munang iihi. Huwag kang munang tatae paglabas ng mga bagahe doon sa carousel. Kasi doon nangyayari yung switching. Intayin mo mabuti. Talagang alamin mo kung ano yung bagahe mo talaga. Lagyan mo ng palatandaan. Balutin mo. Mas maganda yung nag-iingat. Tsaka, huwag tayong pag may nanghihingi ng tulong na sabihin pakihawak yung bagahe, may titingnan lang ako, huwag natin gagawin. Mas maganda na nag-iingat kasi yung ating kaligtasan ang nakasalalay dito. Kita mo si ma'am na nagbakasyon sa Canada to Philippines, nakulong because of yung ganong modus operandi. Kaya lagi tayong iingat. I-video natin yung mga laman ng bagahe natin. Lahat yan, dapat alamin natin yung mga items na nakalagay dyan. Video, picture, may mga palatandaan. Mas maganda na nag-iingat. Para sa mas magandang paliwanag, panoorin nyo ang video ito. Lagi tayong mag-iingat. For the last couple of months, we've been investigating corruption at Canadian airports. We're just rolling out some of the stories this week on CTV National News with a documentary that's airing on Saturday, May 23rd. But I just wanted to fill you in on one of our findings. So if you travel by air, you know that this is the tag that gets put on any bag that you check in. We have uncovered a scheme that's happening after check-in. Corrupt employees at the airport are unsticking, look how easy it is. They're unsticking your tag and they're putting it onto bags that are filled with drugs. We have identified at least 17 cases where passengers have ended up in countries like the Dominican Republic detained, Morocco, Philippines, Korea.
And what they're being accused of is smuggling drugs because their name is attached to a bag filled with drugs. 16 of those 17 cases originated at Pearson Airport. There have been 6 arrests of ramp and baggage handlers in this past year. But the concerning thing is that these 17 cases are cases that have been caught. There is no way of knowing how many times you may actually have flown with your name attached to a bag full of drugs that just happened to make it through. And here's how you can protect yourself. Make sure to use a luggage tracker in your bag, as well as take a picture of you with your bag at the airport, preferably as it's being weighed, and that way you have evidence of the bag that you came in with.